Kamusta? Ako si Otaku.at. Ito ang aking recap. Ang kwento ay nagsisimula sa ating lubhang tauna na pangunahing tauhan na tinatawag na si Yuki na nagrereklamo tungkol sa paglilinis tuwing umaga sa paaralan. Ang kanyang tinatawag na mga kaibigan na tila mga karakter na malamang ay hindi na natin makikita ay nagkaroon ng magandang tawanan. Ito ay dahil mas madali para sa kanila sapagkat si Yuki ay siyang si Mr. Clean at may hindi maikakailang magaling sa paglilinis. Sa oras na iyon, dumating ang lahat ng mga babae ng palaging huli sa paaralan, ngunit hindi magawa ng mga lalaki ang anuman tungkol dito sapagkat hindi sila binigyan ng kapangyarihan tulad ng mga babae. Sa kaibahan ng mga lalaki, ang mga babae ay nakakakuha ng kapangyarihan sa simpleng pagkain lamang ng mga persika. Tinutukoy ni Yuki kung gaano kabaygo ang kanyang buhay dahil ang lahat ng mga lalaki ay parang naglalaro ng buhay sa mahirap na muog mula noong sila'y ipinanganak. Gayunpaman, nagagawa ni Yuki na gawin ang kanyang sarili na kapakipakinabang, gaya ng isa sa kanyang mga kaibigan na humihiling sa kanya na ayusin ang isang butones sa kanyang kasuotan, tulad ng karaniwang ginagawa ng mga lalaki. Kinuha ni Yuki ang kanyang napakamalaking sewing kit at maagap na naayos ito, parang isang makataong sewing machine. Kamangha-mangha. Gayunpaman, sinabi ng lahat ng kanyang mga kaibigan, ngunit tinukoy ng munting mahiyain na nerd na ang kanyang kasanayan sa pagtatahi ay hindi nakakatulong sa kanya na makakuha ng mga babae. Tinuruan si Yuki ng kanyang mas matandang kapatid na babae kung paano magtahi dahil ang mga lalaki ay medyo walang halaga sapagkat hindi sila nakakatanggap ng mga benepisyo ng mga persika. Tinuruan siya ng mabuti ng kanyang kapatid ngunit medyo masama ang paraan, sapagkat hinihika siya hanggang sa mawalan siya ng malay kapag hindi niya ito nagawa ng tama. Nagtatanong ang kaibigan ni Yuki na side character tungkol sa kanyang kapatid, ngunit sinabihan siya ng iba pang munting mahiyain na nerd na ito ay isang sensitibong paksa. Malapit na ang panahon para kay Yuki na maghanap ng karera, ngunit nagsisimula siyang magtanong kung iyon na lamang ba talaga ang buhay, na kailangan mong magtrabaho sa isang walang patutunguhan na trabaho at lahat ng tahi-tahi niya, siya ay magiging isang panghabang buhay na talunan. Ngunit biglang nagising si Yuki mula sa kanyang malungkot na estado ng isip at itinataguyod sa kanyang sarili na mayroong ibang makakamtan, isang lugar kung saan siya ay maaaring gumawa ng pagbabago ng hindi kinakailangang magtahi ng kahit isang bagay. Sa oras na iyon, biglang nagmistulang madilim ang lugar at isang malakas na hangin ang pamorsa sa kanya patalikod. Nang magliwanag ang usok, napagtanto ni Yuki na ito ang kanyang pinakamalaking takot. Siya ay naruroon sa isang lugar na tinatawag na Moto. Nagsimula siyang matakot at naghanap ng kanyang cellphone para kumuha ng Moto Instruction Manual. Ang Moto ay tumutukoy sa isang alternatibong dimensyon na maaring pasukin sa pamamagitan ng mga gateway, na kilala rin bilang mga pinto. Biglang lumitaw ang mga pinto na ito sa buong Japan. Ang pinsala o sugat na natamo bilang resulta ng mga halimaw na tinatawag na shuki na pumapasok sa kanilang mundo o mga sibilyan na hindi sinasadyang napapadpad sa Moto ay tinatawag na Moto mishaps. Ang maliit na leksyon sa kasaysayan na ito ay mahusay ang lahat, ngunit ang talagang mahalaga ay kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon. Kapag ang isang sibilyan ay natagpuan ng kanilang sarili sa Moto, dapat silang manatili kung saan sila at maghintay na iligtas sila ng Demon Defense Force. Takot na si Yuki at balak lang gawin ito, ngunit isa sa mga nakakatakot na shuki ay lumitaw upang atakihin siya. Tumakbo si Yuki para sa kanyang buhay mula sa mga halimaw na tila lumabas lamang sa bridge, ngunit dumating siya sa isang patay na dulo at lumitaw ang marami pang shuki. Natanto ni Yuki na hindi niya ito kayang tahiin kaya't nagkaroon siya ng isang matalinong ideya na ihagis ang bato sa nilalang. Ito ay hindi nagtagumpay at ito ay lalo lamang nagalit. Nag-isip si Yuki kung ano ang magiging hitsura ng kanyang katawan matapos itong hiwain ng nilalang na ito. Hindi na niya ito kayang tahiin pabalik sa kanyang katawan, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya nais na matapos ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Hindi nakikinig ang demonyo sa kanyang mga alalahanin, sapagkat siya ay halos sumalakay na, ngunit biglang siya ay iniligtas ng isang babae na sumasakay sa isang shuki. Tinawag siya ng babae na malas para sa mabilis niyang pag-atake at sinimulan ang laban sa lahat ng ibang mga halimaw. Pinagputol-putol niya ng espada ang marami sa mga mababang klase ng mga demonyo ng anime, ngunit napagtanto niya na ang shuki na sinasakyan niya ay nawalan ng mga braso. Alam niya na ang tanga ng bagay ay masyadong mahina, kaya't siya ay patuloy na nangangasiwa ng kanyang sariling gawain. Ang kanyang pangalan ay Kayuka, at siya ang commander ng 7th Squadron sa Demon Defense Force. Sinabihan niya si Yuki na manatili sa likuran, ngunit ginawang napakalaki ni Yuki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na mas lumalala ang sitwasyon sa bawat segundo. Kinontrol ni Kayuka ang isa sa mga shuki sa pamamagitan ng paglagay ng tanikala sa leeg nito, at silang dalawa ay lumisan doon.
Nagsimula silang habulin ngunit dumating sina Hamari, Nai, at Shusho upang suportahan ang kanilang pinuno. Iniulat nilang walang ibang mga natirang buhay. Sinuri ni Sonate ang paligid. Natuklasan niya na mabilis na lumalapit ang isang puwersa ng mga halimaw na mababa ang kalidad, kaya't sinabihan sila ni Kayoko na harapin ito habang dinala niya ang bata sa kaligtasan. Kaagad na pinamahalaan ng mga babae ang sitwasyon habang si Himari ay ginaya ang pinakamahusay na anyo ni Mega Man at ginawang Gatling ang kanyang kamay upang magtusok ng maraming butas sa mga demonyo. Gayunpaman, hindi papatalo si Shusho at ipinakita ang kanyang kakayahan na lumaki ng maging isang higanti na parang isa siya sa mga Avengers. Maliwanag kay Yuki na sa lahat ng mga babae na nakakakuha ng kapangyarihan mula sa mga Persika, ang mga batang babae na ito ang pinakamahusay. Nabalitaan lamang ni Yuki ang mga chismis tungkol sa Demon Defense Force, ngunit ang kanilang pagkilos ngayon ay nagtaka sa kanya. Natapos ng mga babae ang mga hollows mula sa Bleach, at napagtanto natin na nakita nila ang isang batang lalaki na walang malay. Iniisip nila na baka nakabalik na ang kanilang pinuno sa dormitoryo, kaya't nagpasya silang tingnan kung naayos na ang huling tanawin bago umuwi. Nagising ang munting bata, ngunit sa halip na magpasalamat sa kanila sa pagliligtas, siya ay naghahanap lamang ng kanyang kapatid. Sa ibang lugar, nakita natin na hindi pa nakakabalik ang kanilang pinuno, at siya ay abala sa pagpapaalala kay Yuki tungkol sa pinakamahalagang tuntunin kapag may sibilyan na napadpad sa isang aksidente sa moto, dapat itong manahimik. Biglang tumigil sila dahil nakita nila ang isang babae na naalala ni Yuki na nakita bago pumasok sa gate. Ang babae na ito ay malapit ng matutunan ng isang mahalagang aral mula sa grabidad, ngunit swerte siyang nasave ni Kayoko. Masyadong mabagal ang alipin na Shuki ni Kayoko, kaya't kailangan nilang iwan ito, at nagsimula siyang makipaglaban sa lahat ng mga demonyong humahabol sa kanila. Matapang na ipinagtanggol ni Yuki ang babae, ngunit kailangan din niyang maligtas. Agad na nagtaas ng barikada si Kayoko at sinabihan sila na huwag magulong-sulong, ngunit unti-unti nang nakakapasok ang mga demonyo. Mukhang masama ang sitwasyon pati para kay Kayoko, at nagsimulang mag-isip ito kung paano siya napilitang magkaroon ng isang walang kwentang kapangyarihan. Sa isang tingin sa nakaraan, may ilang mga babae na nag-uusap-usap tungkol sa kanya. Kilala siya bilang malakas, ngunit hindi maganda ang kanyang kakayahan, at tiyak silang hindi siya magiging Supreme Commander kailanman. Determinado si Koga na patunayan na mali ang mga bobo niyang mga babae at ipinangako na isang araw ay siya ang maghahari sa lahat ng mga commander. Kakaunti na lamang ang oras at iniisip niya ang paggawa ng isang bagay na kakaiba. Hindi pa niya nasusubok ang kanyang kakayahan sa isang lalaki, kaya't kailangan niyang magdesisyon ng mabuti. Sinabi niya kay Yuki na kailangan niya ng isang bagay mula dito upang makatakas sila, kaya't syempre, handang-handa ang munting tanga na gawin ang anumang kailangan para mabuhay. Ngunit hindi niya nakamit ang inaasahan dahil ipinaalam sa kanya ni Kayoko na siya ang magiging alipin nito. Mukhang medyo mapanganib ang proseso, gayunpaman, sinabi ni Shoko sa munting babae na lumayo at isara ang kanyang mga mata. Si Kayoko nagpapaliwanag na kung mayroon lamang sana si Yuki na nadagdagan na lakas, may pag-asa silang makalabas doon ng buhay. Hindi makapaniwala si Yuki na gustong ipaglaban siya sa mga demon, ngunit hinawakan siya ni Kayoko at ipinaalala na sinabi niya na gagawin niya ang anumang kakailanganin. Sinabi niya pagkatapos na oras na para sa kanya na yumuko sa kanya. Tumama sa kanya ang mga salitang iyon tulad ng isang crack at kahit hindi pa man niya naaakay ang babae, reaksyon niya ay sa likas na damdamin. Iniabot ni Yuki ang kanyang daliri sa kanya at sa kakaibang dahilan, sinabi sa kanya ng kanyang instinkto na dilaan ito. Sa sandaling masalimuot ang kanyang kadiri na dila sa marahil ay maruming daliri nito, mga kadena ng enerhiya ang bumalot sa kanya. Isang napakalaking lakas ang sumabog mula sa kanyang katawan, at si Yuki ay nag-transform sa isang kakaibang demon. Mukha siyang mas malakas ngayon at nagulat si Kayoko na nakita na gumana talaga ito. Dumating ang iba pang mga babae at nagulat na nakita na ang kanilang komandante ay naging alipin na niya. Si Yuki ay sobrang lakas habang pinuputol niya ang isang demon, at nagkaroon ng resulta na mas maganda kaysa inaasahan ni Kayoko. Inangkasan siya ni Kayoko at iniutos na ipakita sa kanya kung ano ang kayang gawin. Sinimulan ni Yuki na putulin ang lahat ng mga demon tulad ng isang boss, lumilipad sa hangin at pinuputol ang lahat nila tulad na para bang hindi sila totoong naruroon. Nagbigay si Kayoko ng ilang mga utos para sa maayos na pagsukat, at siya ay namangha sa kung gaano siya kabilis. Nagkabalikan si Kayoko sa mga batang magkapatid ngunit nagulat lahat nang magsimulang magbalik-balikan ang mga demon. Ang napakalaking piraso ng mga demon ay naging isang malaking demon, kaya't pinapasok ni Kayoko ang iba sa kanilang tahanan upang asikasuhin ang gawain kay Yuki.
Iniutos niya sa kanya na durugan ang malaking demon kaya't sumabog si Yuki ng diretsyo sa maliit na bato na dala nito. Nakaiwas siya sa lahat ng atake nito at humiwa ng kaunti sa ibabaw ng katawan ng demon. Ang bagay na iyon ay sumabog ng malaki, iniwan ng lahat ng mga babae na tila hindi pa umalis na nagtataka kung sino itong lalaki. Tinapos ni Kyoka ang kanyang kakayahan at binabalik si Yuki sa kanyang napaka-average at simpleng sarili. Tinanggihan ni Kyoka ang alok ng ibang mga babae na bumalik sa kanilang tahanan na parabang isang walang mudo dahil kailangan niyang magkaroon ng napakahalaga at sikretong usapan sa kanyang bagong laruan. Inilantad niya na siya ay nagulat dahil hindi niya akalain na may kayang gawin ng isang average na tao tulad niya na mag-transform sa isang ganitong uri ng halimaw. Gusto niyang gawing permanente ang kanyang trabaho bilang kanyang alipin ngunit ang pahayag na iyon lamang ang nagpa-speechless sa kanyang lalaki. Subalit bago pa man ang lahat nito, may mahalagang kondisyon sa kanyang kakayahan. Hindi siya nagbibiro ng kung ano pa man dahil sinimulan niya ang halikan si Yuki sa kanyang mukha. Siya nang hindi patas na tawaging pervert at ipinaliwanag na ito ang presyo ng kanyang kakayahan. Dahil siya ang Panginoon, kailangan niyang may kaakibat na gantimpala ang kanyang alipin bawat pagganap nito ng tungkulin. Kumatok ng malakas ang puso ni Yuki at hindi niya maunawaan na ang kanyang gantimpala ay isang halik. Inilahad ni Kyoka na siya ay talagang nagtrabaho ng gusto at nakakagulat na nag-aalok na magbigay pa siya ng isa pang halik. Nang magulat si Yuki dahil sa kanyang pangarap ay napakarami ng pangarap na nabigay at tinanggihan ng alok. Nagawa niya marahil ang pinakamalikot na bagay na magagawa ng kahit sinuman sa sandaling iyon at aksidenteng sinuntok siya sa mukha. Nakaramdam ng simpatsya si Kyoka sa kanya at ipinaliwanag na hindi rin niya inaasahan ang sitwasyon. Noong ang Shuki ay naging alipin niya, nais lamang nila ay piraso ng baboy bilang gantimpala. Sa kabilang banda, si Yuki ay isang kadiri na pervert at ibinunyag niya na sa mga sandaling ito, ang kanyang katawan ay kusang gumagalaw anuman ang kanyang nararamdaman. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang kakayahan, kaya't naghalikan sila muli dito pagkatapos nagmukha ng pinakamali sa pangit na mukha si Yuki dahil siya ay tila ng gulat na mayroon siyang unang halik. Si Kyoka ay naging seryoso dahil ipinaliwanag niya na kahit isa lamang sa Shuki ay lumitaw sa totoong mundo, mayroong daan-daang mga biktima. Ang kanyang layunin ay maging Supreme Commander at puksain ang mga masasamang nilalang para sa kabutihan. Ang kasalukuyang Supreme Commander ay isang taunan subalit siya ay masyadong mapagpatawad. Sa tulong ni Yuki, sigurado siyang maabot niya ang kanyang layunin kaya't itinatangi niya na magtrabaho siya para sa kanya. Walang anumang sorpresa si Yuki nang ipakita niya na hindi siya magaling sa mga bagay tulad ng sports o academics. Ang tanging kanyang kumpiyansa ay sa kakayahan niyang maglinis ng bahay. Ito ay hindi isang problema para kay Kyoka dahil siya ay sang-ayon sa isang lalaki na marunong maglinis. Bukod pa rito, ipinakita ni Yuki ang kanyang lakas ng loob nang subukan niyang iligtas ang babae, kahit na siya ay ginawang isang tangke ng karne. Sa tingin ni Kyoka, hindi siya ganun kasama para sa isang lalaki kaya't si Yuki ay sa wakas ay nakakita ng lakas ng loob at nagdeklara na gusto niyang maging isang bayani sa motto. Si Yuki ay mayroong buhay ng kawalan ng pagbabago at karaniwan sa kanya sa totoong mundo. Sa mundong ito, siya ay maaaring mag-transform sa isang halimaw na tila nanggaling sa kahit ano mula sa pagitan ng Pokemon at Bleach. Para sa unang pagkakataon, nararamdaman niya na maaaring ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Pinakamahalaga sa lahat, sinabi ng maliit na pervert na ito'y magiging halaga sa kanya lahat ng iyon sa sandaling siya ay makakuha ng kanyang gantimpala mula kay Kyoka. Hindi nagtagal pagkatapos, pumasok sila sa Demon Defense Force Storm. Pumasok si Yuki sa barrier at naghandog upang maging isang kilalang miyembro ng puwersa. Pumasok si Yuki na may ganap na ibang pananaw sa buhay. Siya ay isang lubusang ibang tao ngayon, at siya ay may tiwala habang siya ay tumatayo sa harap ng mga babae naghihintay sa kanyang introduksyon. Nagtataka lamang ang mga babae kung sino itong nerd ngunit ipinakilala siya ni Kyoka bilang ang tagapag-alaga. Ipinaliwanag niya na sa panahon ng labanan, siya ay magiging alipin ngunit sa dormitoryo, siya ay tagapag-alaga ng mga babae. Mayroon sa mga babae na hindi pa nakakita ng lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Kyoka na silang lahat ay mga magaling na mandirigma. Silang lahat ay may makulay na personalidad kaya't hindi nagtatagal ang mga tagapag-alaga. Si Yuki ay ang perpektong pumasa dahil siya ay boring at siya ay mahusay sa paglilinis. Si Yuki ay galit dahil sa kanyang inakala na siya ay magiging bahagi ng Demon Defense Force, subalit ipinaliwanag ni Kyoka na ang mga lalaki ay hindi pinapayagang sumali. Iniutos niya sa mga babae na gawin siyang comfortable, kaya't hindi na nagtagal ay binigyan siya ng mga gawain. Halos hindi makasunod si Yuki, ngunit sinay lamang ang mabait sa kanila at nagsabing lahat ay magiging maayos.
Ang iba ay mabilis na pinapansin na ang maliit na babae ay mayroong higit na kapangyarihan kaysa sa kanya kaya't mas mabuti na huwag siyang sumalungat. Nawasak ang mga pangarap ni Yuki na magkaroon ng makabuluhang buhay nang siya ay bumagsak sa malalim na depresyon sa kanyang paggawa ng utos ng isang bata. Ngunit, maaaring hindi naman masama ang lahat sapagkat si Kyoka ay may kabaitan sa kanyang pag-welcome sa kanya sa mga squadron. Minsan, kinuha ni Kyoka si Yuki sa pamamagitan ng isang gateway at pinahintay siya habang siya ay may mahalagang papel na kailangang asikasuhin. Hindi makapaniwala si Yuki kung gaano kahayok ang interdimensional travel dahil sa 50 minutong biyahe lamang sa kabilang side para makarating dito. Sa kalaunan, bumalik si Kyoka, kaya't sinabi niya sa kanyang binata na tamasahin ang sariwang hangin habang maaari pa dahil bihirang dumating ang oras ng pahinga. Nagtataka si Yuki kung saan sila pupunta, ngunit wala siyang sagot mula sa sobrang seryosong si Kyoka. Sa motto, si Shusho ay naghahanap kay Yuki at sinabihan na dumaan ang commander sa Yamagata Passage. Siya'y medyo nagulat sa unang ngunit naalala na ngayon ay isang malungkot na araw sa nakaraan kasama si Yuki. Kinuha siya ni Kyoko sa isang sementeryo, ipinaliwanag niya na kamakailan lang ay may insidente kung saan dumami ang Shuki na pumasok sa daigdig na ito at ang isa sa kanila ay lalo pang makapangyarihan. Naalala ni Kyoko ang araw na iyon nang mabagsakan ng matindi ng unicorn ng kanyang bayan, kaya't tinawag niya itong unicorn. Lahat ng Shuki na dumating noong araw na iyon ay na-wipe out ng Demon Defense Force na dumating upang tumulong. Gayunpaman, matapos tingnan ang mga tala, natuklasan ni Kyoka na nakatakas ang unicorn. Ito ang tanging Shuki na nagtagumpay, at gumamit ito ng gateway para bumalik sa motto. Ang unicorn na ito ay buhay pa rin, at galit na galit si Kyoka habang ipinaliwanag niya na mayroon siyang isang utang na loob laban dito. Ipinanumpo niyang lilipulin niya ito, at gusto ni Kyoko na tiyakin si Yuki na handa siya kapag dumating ang araw na iyon. Ito ang dahilan kung bakit niya dinala siya sa sementeryo, upang ipakita sa kanya ang lahat ng mga tao na kanyang gagantihan. Pagkatapos, dumating na ang oras na bumalik sa ngunit gusto ni Yuki ng munting pahinga. Check ni Yuki ang ilang Yelp reviews at natutunan na ang cafe malapit dito ay kilala sa kanyang mga parfait. Ipinaliwanag ni Kyoka na mas mahalaga ang pagbabalik sa motto, ngunit madaling napapayag sa isang larawan ng isang napakagandang parfait. Nagulat si Kyoka sa kanyang kasigasigan, ngunit mas iniisip pa rin niya ang motto. Ipinakita ni Yuki na nawalan siya ng kapatid sa isang aksidente, kaya't naiintindihan niya kung paano nararamdaman ni Kyoka. Matalino si Yuki at ipinakita niya na mawawalan si Kyoka ng pagkakataon para sa kanyang paghihiganti kung susunod siya ng sarili niyang lakas. Napagtanto ni Kyoka na hindi lang ito matigas ang ulo, kundi matalino rin siya. Iniisip ni Kyoka na masarap ang parfait at dala nito ang ngiti ni Yuki na nagdudulot ng alaala sa kanya ng kanyang kapatid. Palihim na tinatawagan si Kyoka ng emergency mula sa motto. Hindi ito nakakamatay ngunit may seryosong pangyayari na nangyayari. Biglaang natapos ang oras ng pahinga at pinatransform ni Kyoka si Yuki sa kanyang anyo ng demonyo, iniuwi sila agad, at ni-reward ni Kyoka siya dahil bahagi ito ng kanyang kapangyarihan. Sa pulong, ini-inform si Kyoka na may nadiskubre sa mga patrol, lumitaw ang isang hugis crater malapit kasama ang maraming Shuki. Isang tingin ni Yuki sa iPad at nagulat siya sa pagkakakita ng daan-daang Shuki sa radar. Kahit si Kyoka ay nagulat dahil wala siyang nakitang kagaya nito noon. Ginamit ni Nai ang kanyang kakayahan upang ipakita na ang Shuki ay hindi umaalis at tila nagtatayo ng sariling pugad. Ang paglilinis sa lahat ng Shuki na ito ay magiging isang malaking proyekto para sa kanilang squadron, at si Yuki ay nagiging masigla. Ipinahayag ni Kyoka na 3 sasakyan ang kanilang gagamitin at nagulat si Yuki nang malaman niyang isa siya sa mga sasakyan. Agad siyang umalis ng maaga sa iba, at tinatawag lang siyang isang mabangis na hayop. Nagdatingan sina Yuki at Kyoka sa crater, at iniisip niya kung gaano kasama kung may mabagsak sa loob kasama ang lahat ng Shuki. Gusto niyang simulan silang patayin, pero sinabihan siya ni Kyoka na hintayin ang kanyang signal. Nagsimula ang iba nauna sa atake, at ipinaliwanag ni Kyoka na mas madali kung lalabas ang Shuki kaysa sa isa-isa silang patayin. Matitibay ang Shuki, pero simpleng estilo lang ang kanilang pakikipaglaban. Basta't sumusunod sila sa kanilang estratehiya, imposible silang matalo. Sinabihan ni Kyoka si Yuki na maging handa dahil magsisimula sila ng kanilang atake kapag umabot na sa peak size ang isang malaking Shuki. Bigla, isang malakas na beam ang lumabas at tinama. Si Shusho. Saan galing ito? Nakita na galing sa isang solong unicorn na hayop. Agad itong nakilala ni Kyoka bilang ang nagmassacre sa lahat ng iyon na tao, at ito'y umatake sa kanila. Lubos nitong winasak ang kanilang track, at ang babae na nakamount doon ay nag-anunsyo na sumali na siya sa kaganapan.
Nagugulat si Himari na nakakausap pala ng babae dahil akala niya isang halimaw, ngunit ito'y nagagalit lamang sa kanya. Nagsunog ito ng malakas na atake, ngunit nasusundan lamang ito ni Himari sa pamamagitan ng pag-transform ng kanyang braso bilang isang shield. Ang atake ay nagpapatunay na sobrang lakas nito, gayunpaman, nasira ang Himari shield, at tinamaan siya ng nakapaminsang liwanag. Agad na umatake si Yuki at Kayuka, at nagtagumpay silang itaboy ang unicorn. Natuwa ang babae sa kanilang lakas. Galit na galit si Buck sa kanyang harap-harapang pagtutuos sa unicorn. Natuwa ang babae na may palayaw sila para sa demonyo, at na-stun si Yuki sa kahindik-hindik na anyo ng beast, ang pumatay sa bayan ni Kayuka. Ang lahat sa kanilang koponan ay nasa masamang kalagayan, at nagtanong si Kayuka kung sino ang babae. Ipinaliwanag ng babae na siya ang mortal na kaaway ng Demon Defense Force, at nagulat si Buck nang ilabas niya ang isang motto pitch. Nagtaka ang babae kung nakita ba ni Kayuka ang kanyang nakababatang kapatid kahit saan, ngunit hindi sumagot si Kayuka. Ginamit ng babae ang pitch bilang distraction para makapagtapon ng sneak attack, ngunit napigilan ni Yuki ito. Gumamit si Arduo ng isang klase ng combo move, ngunit walang epekto sa babae. Ipinaliwanag ng babae na palagi siyang sinusundan ng kanyang kapatid noong bata pa sila, ngunit nang lumaki ito ng kaunti, naging pasaway. Habang nangunguna ang babae sa laban, ipinaliwanag niya na ang pagtanda ng kanyang kapatid ay nangangahulugang maaari na siyang pagsabihan nito. Hindi makapagsabi si Yuki kung Shuki ang babae o hindi, ngunit tiyak siyang iba ito sa anumang kanyang naging katunggali noon. Naghahanda ang babae na sabihin ang pangalan ng kanyang kapatid, ngunit na-interrupt siya ng lahat ng Shuki na magkasamang naging isang malaking higanti. Galit na galit ang babae sa nasirang pag-uusap, ngunit naalala ni Yuki ang kanyang kapatid. Galit na galit ang babae na na-interrupt habang nagkukwento tungkol sa kanyang kapatid, at agad niyang nilupig ang malaking beast. Inililibing niya ang labi ng demonyo sa unicorn, at ngayon lang napagtanto ni Kayuka na siya ang pinuno ng Shuki. Nalulungkot ang babae na mukhang wala silang alam sa motto, at madali niyang iwasan ang atake ng aming bayani. Ipinaliwanag niya na ito ay isang daigdig na puno ng sumpa at inihiwalay si Kayuka mula kay Yuki sa isang atake. Na-impress ang babae na may ganitong lakas si Kayuka at hinawakan ito. Takot si Yuki na maaari siyang durugan ng babae tulad ng ginawa nito sa malaking beast, ngunit nagulat ang babae. Napagtanto niyang hindi siya Shuki sa kabuuan. Hinawakan siya ng babae, ngunit bumalik si Kayuka sa laban para itaboy siya. Nakagawa si Kayuka ng ilang pinsala at umatake muli, ngunit itinigil siya ng unicorn. Nakatakas sila, ngunit hinihingi ni Kayuka na bumalik ang mga duwag. Buong-buo na ang galit ni Kayuka dahil kung gusto nilang tumakas sa kanya, kailanman. Gagawin na lang niya ng eksakto ang ginawa ng unicorn sa lahat ng umaatres na mamamayan. Sumumpa siyang hiwain ng mga ito mula sa likod. Ngunit nang humarap siya kay Yuki, nakita niyang abala ito sa pagtulong sa kanilang koponan. Iniinda ni Kayuko ang kanyang pagmamalaki at sinabihan si Yuki na ang kaligtasan ni Himari at Shusho ang kanilang pangunahing prioridad, kaya't atres muna sila ngayon. Nagsisisi si Kayuka sa pagpapabi niyang umiral ang galit, dahil ngayon ay napagtanto niya na halos mawala na niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Nang bumalik sila sa tahanan, ipinaliwanag ni Kayuka na ang mga sugat ng kanilang koponan ay mga maliliit lamang at magiging lubos na gumaling sa susunod na araw. Ang gantimpala ng maliit na kakaibang nilalang ngayon ay ang pagiging tinapaktapakan, at natatakot si Yuki sa mga hinihingi ng kanyang kakaibang inner psyche. Humingi ng paumanhin si Yuki sa pagpapalampas sa unicorn, ngunit hindi ito inisip ni Kayuka dahil mas mahalaga ang kaligtasan ng kanilang koponan. Iniisip niya na ang babae ay marahil ay isang bagong uri ng Shuki. Hindi niya maisip na ang isa sa kanila ay nakakaintindi na ng kanyang wika at tiyak na magugulat ang mundo sa balitang ito. Biglang nagulat si Yuki nang ipaliwanag niya na sa tingin niya, ang babae ay kamukha ng kanyang kapatid. May kakaibang reaksyon din ng kanyang kapatid nang makita ang kanyang mukha. Hindi naniniwala si Kayuka dahil wala ni isang tao ang maaaring maging ganoon kalakas. Bukod pa roon, walang nakakarinig na isang tao ay naging Shuki habang nagluluto. Sa kabila nito, nagtataka pa rin si Yuki kung siya nga ba ang kapatid niya. Ang problema ay hindi niya maintindihan kung paano ito nakaligtas o kung bakit lumalaban ito laban sa Demon Defense Force. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin kung makita siya ito ulit, ngunit kailangan niyang bumalik sa realidad para tapusin ang kanyang pagluluto. Tinadjin ako ni Nay na magtuwang para sa ilang negosyo bilang kanyang superior, at sinuntok siya ng diretsahan sa mukha para sa paglagay sa lahat ng tao sa panganib. Tapos na ito, at nauunawaan niya na siya ay lumaban ng gusto para sa pangangalaga sa lahat at sinabi sa kanya na siya ang bahala sa hapunan upang makapahinga siya.
Tinulungan pa rin niya sa pagluluto at nagdesisyon siyang alamin ang gagawin tungkol sa Demon Girl mamaya, dahil may trabaho siyang kailangang tapusin sa ibang lugar. Sa ibang dako, natutunan natin na ang pangalan ng babae ay Aoba. Binubuli siya dahil sa kanyang mga sugat, ngunit inaayos siya ng kanilang manggagamot na may pangalang Coco. Tiyak si Aoba na ang halimaw na kanyang nilalabanan ay ang kanyang kapatid na si Yuki, ngunit nagtataka siya kung paano ito napunta sa anyong Shuki. Iniisip niya na hindi pumapayag ang Demon Defense Force na makapasok ang mga lalaki, ngunit sa kabila nito, natuwa siya sa kanilang munting pagsasamahan. Pagkatapos maligo, muntik nang makakita si Yuki kay Hamari, kaya't inihanda na niya ang kanyang buhay. Subalit biglang nagbukas ang isang gateway at lumitaw ang dalawang babae. Isa sa kanila ang commander ng 6th Squad na may pangalang Azumo, at ang isa ay ang kanyang second in command na si Azuma. Lubos silang interesado kay Yuki, na unti-unti nang sumikat, ngunit pinapagawa ni Azuma kay Kyoka. Ngunit si Oma ay pinauwi siya kay Kyoka. Sa pagtatagpo ng lahat, pinupuri ni Izumo si Kyoka sa pagkakaroon ng isang aliping marunong magluto ng masarap na kape. Nagpadala ang Supreme Commander ng mensahe tungkol sa paglabas ng malupit na humanoid na si Shuki. Kaya't dumating si Zuma upang talakayin ito. Karaniwan, ang mga esquadron ay kumikilos ng malaya, ngunit sa mga sumunod na hakbang, ang Demon Defense Force ay magiging mas makakakapit. Si Oma ay isang totoong tao dahil kinukutya niya si Hamari sa pagkaluhod sa laban-laban sa humanoid. Tinatawag niya itong duwag at sinasabi sa kanya na iniipit niya ang reputasyon ng kanilang pamilya sa putik. Sinasabi ni Azuma na sana'y tigilan na niya ang kanyang mga pangarap at bumalik na lamang sa bahay kasama siya. Sa totoo lang, sinabi ni Izumo na ang humanoid na si Chuki ay talagang malakas. Sumasang-ayon si Kyoka at maiintindihan kung bakit sila lahat ay inutusan na magtulungan. Ipinaabot ni Oma ang kanyang kumpiyansa na makakatrabaho sila ng maayos ni Kyoka, ngunit wala siyang tiwala sa esquadron ni Kyoka. May kasamaang palad, sinasabi niyang hindi niya sasabihin ang pangalan, ngunit may isang tao siyang tiyak na magpapabagal sa kanila. Nagkaroon ng ideya si Kyoka at sinabi na mahalaga para sa kanila na suriin ang lakas ng bawat isa. Upang gawin ito, inirekomenda niya na magkaroon sila ng isang inter-squadron na exhibition match. Lahat ay nagulat, at ang babong utak ni Yuki ay agad na iniisip ang isang sports match. Sa kabutihan, inikorek siya ni Nate at ibinalita na ito'y isang laban ng lakas at galing sa pagitan ng mga esquadron. Gusto ni Kyoka na ito'y maging single combat, kaya sumang-ayon si Izumo. Kinakailangan ni Izumo ng ilang paghahanda kaya't umalis sila. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hamari si Kyoka na tulungan siyang maghanda para sa laban. Inipaliwanag ni Kyoka na hindi ito madali, ngunit idineklara ni Hamari na kahit na anong pagod ay gagawin niya para manalo. Sumang-ayon si Kyoka at sinabihan siyang magsanay kaagad. Pagkatapos, humarap si Hamari kay Yuki at ibinunyag na ang tunay na kahulugan ng kanilang kasunduan ay ang maging alipin si Yuki. Ngayon, pagkatapos tamasahin ng mga babae ang lutong pagkain ni Yuki, ibinunyag niya na ang lihim na sangkap ay taba ng manok. Tinawag siyang magaling na alipin ni Hamari, kaya't nagtataka siya kung paano nangyari iyon sa unang lugar. Ang sagot ay simple, ito'y para sa kapakinabangan ng exhibition at idineklara ni Hamari na kinakailangan niyang manalo. Alam ni Kyoka na ang ugali ni Azuma ay kumikiliti ng damdamin, kaya't nagbibigay ito kay Hamari ng pagkakataon na turuan siya ng leksyon habang sila'y naglalakbay para sa pagsasanay. Si Yuki ay hindi pa rin makaintindi kung paano siya napunta sa pagiging alipin ni Hamari. Ini-reveal ni Hamari na ang pag-transform ng mga bahagi ng kanyang katawan patungo sa mga armas ay hindi talaga ang kanyang pangunahing kakayahan. Ipinaabot niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakita kay Yuki ng kanyang cellphone, ngunit tila isang uri ng trading card game lamang ito. Ipinaliwanag ni Hamari na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na learning, ibig sabihin ay maaari niyang matutunan ang mga kakayahan ng ibang tao at gamitin ito sa kanyang sarili. Binanggit ni Yuki kung gaano kahusay ang kakayahan na iyon, at sinabi ni Hamari na ang kailangan lamang niyang gawin ay pumili ng kakayahan ng isang tao sa kanyang cellphone at gamitin ito. Siya ay may pinili na ngayon na kakayahan ng commander, kaya maaari niyang gamitin ang kakayahan ni Kyoka. Nagtataka si Yuki kung alam ni Hamari ang lahat ng detalye ng kakayahan ni Kyoka, ngunit ang alam lang niya ay na ito ay physically demanding. Iniisip ni Hamari na marahil ay kailangan niyang gawin ang paglilinis at paglalaba, at ipinahayag niya na wala siyang problema sa ganoong trabaho basta masusugpo niya ang kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, sila ay napapalibutan ng mga Shuki, kaya't pinapag-transform ni Hamari si Yuki. Binanggit ni Yuki na binalaan na niya siya, kaya't nag-transform siya, ngunit ang proseso ngayon ay medyo iba.
Ngayon, siya ay may iba't ibang hugis kumpara sa kapag ginagawa ito ng commander, at ang Demon Yuki ay mas mabilis. Iniisip niya kung paano siya makakagalaw ng mabilis sa anyong ito, at mas mabilis pa siya kaysa kay Kyoka. Ang pangunahing kahinaan ay malinaw na hindi siya kasing lakas, ngunit nagpasya siyang gawin na lamang ang kanyang kaya. Ginamit ni Yuki ang kanyang napakabilis na galaw at naglabas ng maraming suntok. Si Himari ay natural na namangha at naging tiwala na si Yuki ay makakatulong sa kanya na talunin ang kanyang kapatid. Matapos tapusin ni Yuki ang pagpuksa sa Shuki, nagtataka siya kung bakit napili ni Himari ang kakayahang ito kaysa sa iba pang mga pwedeng pagpilian. Inipaliwanag ni Himari na ito ay dahil binibigyan nito si Yuki ng pagkakataon na maging kapaki-pakinabang. Nagsimula siyang sabihin kay Yuki na dapat siyang magpasalamat, ngunit itinigil niya nang malaman ang presyo ng paggamit ng kakayahan ni Kyoko. Matapos ma-reward si Yuki sa kanyang ginawa, ipinaliwanag niya na mas mabuti pa para kay Himari ang gamitin ang ibang kakayahan. Sinabi ni Himari na gagawin niya kung kaya lang niya, ngunit may bahagi ng kanyang learning power na nakakasira sa kalidad ng karamihan sa mga kakayahan hanggang sa maging walang silbi na. Halimbawa, kung gagamitin niya ang growing abilities ni Shoshu, ang tanging maglalaki ay ang kanyang ilong ng 1 pulgada. Binigyan siya ng paalala ni Yuki tungkol sa presyo ng paggamit ng mga kakayahan ni Kyoka, ngunit tinanggap na lang ito ni Himari. Gusto malaman ni Yuki kung bakit desperadong talunin ni Himari ang kanyang kapatid, kaya't ibinigay niya sa kanya ang isang maliit na leksyon sa kasaysayan. Ipinanganak siya sa isang napaka-impluwensyal na pamilya na may malalaking tagumpay at moto. Ang lahat ng kanyang mga ate ay matagumpay, kaya't may mataas na pangarap para kay Himari. Gayunpaman, madalas siyang magpapakahirap bago ang malaking okasyon at masaktan, o kaya'y nerbiyos at magkasakit. Wala siyang napatunayan na resulta para dito, at iniisip ni Yuki kung paano siya makaka-relate. Ang kahinaan sa kanyang kapangyarihan ay kilala rin kaya't laging iniisnob siya kapag hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang mga kapatid. Ito ang kanyang unang pagkakataon mula nang putulin niya ang ugnayan sa kanyang pamilya na patunayan sa kanila na mali sila tungkol sa kanya. Hinahanap ni Himari ang iyong kooperasyon, at iniisip niya kung gaano kahirap tulungan ang isang taong hindi marunong magtanong ng maayos. Saka ini-reveal ni Himari na ang kanyang pangarap ay maging isang bayani, tulad ng kanilang commander. Umaasa siya na magiging isang bagong bersyon ng kanyang sarili kung magtagumpay siya laban kay Oma. Gusto ni Himari na magkaroon ng ibang bahagi ng kanyang pagkatao na magbukas, at maaaring makarelate si Yuki sa ganoon. Binanggit ni Himari na may kulang pa sa kanilang laban, at iyon ay isang finishing move para give-in ang kanilang kalaban. Ngayon na ginagamit ni Yuki ang kanyang utak upang pag-isipan ito, napagtanto niya na ang lahat ng ginagawa niya ay puro pagmumura at pagsipa ng walang paksa gaya ng isang loko. May sarili siyang dahilan kung bakit niya gustong maging mas malakas, at nagsisimula siyang mag-isip kung si Himari ba ang susi para magbukas ng isang bagong landas. Kumbinsido si Yuki at sumasang-ayon na tulungan siya. Pinaalala sa kanya ni Himari na siya ay alipin nito at ipinaliwanag na tinatawag na golden hour ang kapangyarihan ng kanyang kapatid. Kayang kontrolin niya ang oras, kasama na ang pag-freeze at pag-rewind nito. Matapos marinig ito, ang dating sobrang kumpiyansa at optimistic. Nalalaman ni Yuki na nasa malalang sitwasyon sila sa tahanan ng ibang esquadron. Oma ay kinukonsinti na ang kanyang kapatid ay nagsasalita tungkol sa kanya. Sumumpa siyang ilalagay niya si Himari sa tamang lugar sa M-Exhibition at hindi na siya makapaghintay para sa araw na iyon. Sa panahon ng pagsasanay, inihayag ni Himari na bagamat ang kapangyarihan ni Izumo ay walang dadang delikado, ito ay umaaksyon ng enerhiya. Siya ay mangangalahati kung masyadong madalas niyang gamitin ito, at dito sila magtatagumpay. Pinuna ni Yuki na ang simpleng kakayahan ni Izumo na magamit ito ng higit sa isang beses ay malaking problema, ngunit may mas higit pa. Ipinaliwanag ni Himari na gumagawa ng kakaibang pose si Oma upang simulan ang kanyang kakayahan, isang routine na inaakala nilang nagpapalakas sa kanyang kasanayan. Dahil dito, inirerekomenda ni Yuki na gamitin ang kanyang mabilis na bilis para sa kanilang finishing move. Sumang-ayon si Himari at nagplano ng isang ultra-fast maneuver na hindi magbibigay kay Izumo ng oras para sa pag-freeze o pag-rewind ng oras. Kinakailangan din ito ng sapat na lakas upang patalsikan si Izumo sa laban ng tuluyan. Sinubukan ni Yuki ang isang mabilis na hakbang paparaan sa isang head punch, ngunit kinakailangan itong pagyamanin patungo sa isang matalim na suntok na hindi maaaring iwasan. Inutos ni Himari kay Yuki na ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa isang bahagi lamang ng kanyang katawan, kaya't ginawa niya ito sa kanyang mga binti at naging napakalaki nito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Shuki ng maayos na maging practice dummies.
Dahil sa malalaking binti ni Yuki, mas mabilis siya kaysa dati, ngunit ang kanyang unang pagtatangkang itaas ang espesyal na galaw ay hindi gaanong magtagumpay. Pagkatapos talunin ulit ang lahat ng Shuki, napagtanto ni Yuki na labis-labis na niya itong ginawa, sapagkat pagod na ang kanyang mga binti. Malinaw na nawala niya ang lahat ng lakas sa kanyang braso dahil ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa kanyang mga binti. Itinakda ni Himari na kailangan lamang niyang ituloy ang pagsusuri nito hanggang sa maperpekto niya ang kanyang teknik at binigyan siya ng kasiyahan sa pagtapik sa kanyang ulo. Pumunta si Kyoka sa kanilang susunod na sesyon ng pagsasanay, at siya'y namangha sa nakikita niyang totoong iba na si Yuki. Binati rin niya si Himari para sa magandang ideya ng finishing move ngunit nagtaka kung bakit ito ay nasa malayo habang pinagmamasdan siya. Paalala ni Kyoka sa kanya na may pangunahing kakanyahan sa paggamit ng kanyang kakayahan at sinabihan siyang gawin siyang maipagmamalaki habang umaalis. Ang kanyang mga salita ay dumaraan sa isipan ni Himari, kaya't sumakay siya kay Yuki at ipinaliwanag na siya ay tatayo sa kanyang likuran sa exhibition match. Iniisip ni Himari kung paano ang kakayahan ni Kyoka ay nangangailangan na siya'y magkontrol sa kanyang alipin, hindi lang nakaupo at nagme-mentor sa kanya. Hinawakan ni Himari ang mga kadena niya at inutusan siyang ilabas ang kanyang lakas sa kanyang mga binti. Ginawa ni Yuki ito at napansin na mas maraming lakas ang dumadaloy sa kanya kaysa dati. Iniutos ni Himari na durugan ang unang Shuki na makikita nila at madali itong nasugatan sa kanyang atake. Si Yuki ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa, at napagtanto nila na ito ay isang matagumpay na finishing move na kanilang pinagtatrabahuhan. Hindi sigurado si Yuki kung maaaring ulitin ito, ngunit swerte para sa kanila, maraming practice dummies ang nagpakita para tumulong. Matapos mapatalsik ang lahat, sobra ng pagod si Yuki kaysa sa karaniwan. Natanggap ni Yuki ang kanyang susunod na gantimpala at ipinapangako na susubukan niyang maunawaan ang bagong teknikang ito para magamit ito sa hinaharap. Nagsisimula ang isang maganda at matamis na training montage na nagpapakita kung paano si Yuki ay mas lumalakas sa bawat araw. Sa araw ng exhibition match, dumating na si Izumo at ang iba pang mga kasama. Alam ni Zuma na may plano si Himari, ngunit sinusubukan niyang magdulot ng pag-aalinlangan sa isip ni Himari dahil hindi niya ito naniniwala na magtatagumpay ang kanyang kapatid. Medyo naguguluhan si Himari, ngunit dumating si Yuki upang sabihing malapit nang magsimula ang laban. Alam ni Yuki na nangangamba si Himari, kaya't sinasabi niya dito na huwag mag-alala at inuudyukan siyang magtagumpay at ipinaalala ang kanilang matinding pagsasanay. Nababalik ang tiwala ni Himari, at nangako siyang mananalo sila. Kapag handa na ang lahat, sinusulat ng bawat isa ang kanilang pangalan upang magamit ni Gina ang kanyang kakayahan. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumikha ng barail sa pamamagitan ng pagguhit ng linya sa lupa na nagiging boundary. Ang mga tanging mga pumirma ang pwedeng pumasok, bukod dito, ang anumang pinsala na tinanggap sa loob ng barail habang naglalaban ay gagamutan ni Gina. Si Gina ang magsisilbing referee, at tuwang-tuwa siya na makakita ng Demon Defense Force sa aksyon. Hindi lahat ay naniniwala na ang kapangyarihan ni Peach Grant ay batay sa katarungan at kaalaman ng isang tao, ngunit siya ay naniniwala. Dahil dito, siya ay na-excite na makita ang kakayahan ng bawat isa. Kayang-kaya ng barail ni Gina ang lakas ng libu-libong Shuki, at umaasa sila sa kanya para maging huwes sa laban. Malinaw kay Yuki na isang fangirl ng Demon Defense Force si Gina, ngunit nangangahulugan din ito na hindi niya gusto ang mga lalaki. Hindi kasali si Nai bilang isang noon fighter, kaya ang trabaho niya ay maging taga-suporta sa kanyang mga kasama. Agad-agad, ang unang yugto ay magiging sa pagitan ni Himari at Izumo. Ang mga patakaran ay sino man ang sumuko o na-knockout sa unang tagpo ang matalo. Ang mga pinsala ay gagamutan, kaya't sila ay inuudyukan na magbigay ng lahat. Nagplano si Azuma na ilipat si Himari pabalik sa kanilang tahanan kapag siya'y matalo, ngunit ipinaliwanag ni Himari na hindi na siya ang dating tao noong mga panahon na iyon. Nagsasaad siyang siya ay mananalo at ipinatransform si Yuki. Hindi tatanggi si Oma na gamitin ang alagang aso sa laban, kaya't pinahintulutan niya si Yuki na makilahok dito. Sa parehong panig na handa, nagsisimula na ang laban. Nagsisimula si Azuma sa pamamagitan ng babala sa kanyang kapatid, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, siya ay hinihika mula sa mabilis na atake ni Yuki. Wala siyang ideya kung saan ito nanggaling, ngunit nagtagumpay siyang muling magsanay ng oras ng 5 segundo. Ngunit napagtanto ni Himari na si Oma ay unti-unti nang napapagod. Swerte para sa kanila, nagplano sila ng maayos kung sakaling hindi nila ito matapos sa isang tama lang. Inihahanda ni Azuma ang sarili upang malaman kung ang kanilang unang atake ay tama lang o kapwa fluke, at iniisip kung paano hindi napapansin ni Himari na ang kanyang kakayahan sa pagmanipula ng oras ay lumalakas na.
Pinuna ni Oma na ang mga munting kapatid ay hindi kailanman makakatalo sa mga malalaking kapatid at gumamit ng kanyang kakayahan na tinatawag na prime time. Salamat sa panunood ng aking recap.